Kung sa bahay po parang nahihirapan tayo na ipakita ang mahina tayo, then sa church po, pwedeng-pwede. Ano po? Pakita natin sa Panginoon, I need you, Lord. At attracted naman po yung Panginoon sa ganitong pagtatapat. Ano po? I am in need, Lord. I am depressed, Lord. I am hurt. May nasaktan akong damdamin. At mga minamahal, nandito naman tayo sa tamang lugar dahil this is also the place for healing, paggaling. Amen po ba? Kung saan man po nag-gather po yung 2 o 3, nandun ang Panginoon. At kung nasan po ang Panginoon, nandun din ang kagalingan. Amen po ba? Nandun ang kapayapaan na hindi maibibigay ng anumang bagay ng mundo. At sa panahon din po ng pagsamba, nandun ang kapahingahan. Are you glad that you're in this place today? Mga minamahal, masaya ka ba na nandito ka? Siguro po, for almost 36 years of my life, ay nasa church po ako every Sunday. Siguro po mabibilang yung wala po ako doon, may special cases like may sakit or mga minamahal, but hindi ko makita yung aking buhay na magiging masaya kung wala po ako sa church. Sino po dito, ganun din ang damdamin na, Lord, salamat sa church dahil nagkakaroon ng tunay na kagalakan sa aking buhay. And if you feel the same way, mga minamahal, palakpakan natin, handugan natin ng pasalamat ang Panginoon. It's because we have a church to go. Walang makakapag-deprive sa'yo ng biyaya ng Panginoon. At laging open ang doors natin, ang ating church po for everyone. Pakisabi nga po, everyone. Frustrated ka man, nabigo ka man, nagkasala ka, sumablay ka, you are sad, even when you are happy, or you are in need of attention, kailangan mo ng atensyon, mga minamahal, bukas po ang paanyaya ng Panginoon sa atin upang dumako sa tamang lugar. Alam niyo po, si King David din po, si King David, ang sabi niya po sa templo ng Panginoon, your temple is very lovely. At ang sabi po niya, blessed are those who dwell in your house. Ang sabi niya, pinagpala yung laging nasa tahanan mo. Pakisabi nga sa iyong katabi, pinagpala ka, kapatid. May edge tayo sa mundo. Meron tayong, if you can go back tonight, mga kapatid, mas marami tayong pag-uusapan tungkol doon. Pero ang atin pong panalangin mamaya, mapuno rin ang lugar na ito ng mga kabataan at kanilang mga magulang mamayang gabi. Amen po ba? Pero pagtibayin natin, sabihin natin sa ating katabi, nasa tamang lugar ka, kapatid. To express our gratitude, marami tayong tagumpay, you are also in the right place. Alam niyo po, yung emotions ay regalo ng Panginoon. Pero hindi tayo nagbabase ng lubos sa emotion, pero yun din pong i-express yung ating damdamin ay napaka-importanting bagay. Kung malungkot tayo, sabihin natin sa Panginoon. Kasi po pag hindi natin ini-express, pwedeng sumabog ito, pwede tayo mag-breakdown, But we thank God kasi concerned si Lord sa emosyon mo. Mahal ka ng Diyos. Tulungan niyo po akong mag-preach sa ating katabi. Iparating po natin sa Kanya, sabihin natin, mahalaga ka sa Diyos. And you are in the right place. Ang church po is a place to be healed. Amen. May sakit ka ba o sakit ng kalooban? You are in the right place. Ito rin ang lugar para magkaroon ka ng kasama o community. Napakasarap pong ka-community yung church. Wala ka nang matatagpuan na ibang lugar, na dapat nandoon yung pag-ibig, yung pagmamahalan, kundi po yung church. Alam niyo po, ginagaya ito ng mga organizations, fraternities, clubs, but ang pinakaregalo pa rin ng Diyos sa tao upang magkaroon ng community is the church. Ito rin ang lugar po para kung nararamdaman mo, ang dami mo ng sablay, ang dami ko ng sablay, parang ang hirap ng bumalik sa Panginoon. Habang sinasabi po ng diablo na mahirap ka nang makabalik sa Panginoon, pag pumunta ka sa church, mauunawaan mo kahit anong uri ng sablay ang pinagdaanan mo, mahal ka pa rin ng Diyos. At nais kanyang tulungan makaalis sa sablay na yan. Amen po ba? Nais kanyang tulungan na huwag nang maulit yung problema mo. Kaya po, humihiling tayo sa Panginoon ng wisdom. At kung saan po nanggagaling ang wisdom, ang buhay sa salita ng Diyos. Are you glad that you are here in this place today? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.
And this is the place na maalala natin habang siguro ang mundo nag-fade na yung magic ng 2016. Hello, sino po excited na may 2016? Habang sa mundo, sinasabi na siguro sa Facebook, back to work, back to normal. Parang wala na yung 2016 na, sinalubong natin, Happy New Year! Wala na ngayon yung magic. But you know, when you are in the church, you can have a fresh start. Bagong pasimula. Pakisabi sa iyong katabi, tanggapin mong bagong pasimula. At inspirasyon para magpatuloy dito. Amen po ba? Kung meron man tayong matagumpay o malungkot na 2015, mga minamahal, sa Diyos po maunawaan natin, laging may bagong pasimula. And we have been so blessed sa start po ng 2016, narinig ko, ang tawag niya po dito, may tao po na tinawag yung 2016 na Sweet 16. Wow, Yung 2016 ay may pangako and it's sweet. Pakisabi nga po, sweet. Sweet 16. Amen. Yung mga nag-amen po, may sweet 16 talaga. Amen. Okay. So, bakit ba natin sinasabi yun? Faith. Pakisabi nga po, faith. I believe that. But lingunin nga po natin yung po board natin na nakaharang dyan bago tayo pumasok. Ayan. Do you believe? Sino po nakapanood ng Do You Believe? Amen. Masaya po ba kayo napanood yung Do You Believe? Nagkaroon ba ng bagong apoy sa puso natin? Mga minamahal, sana po makatanggap kayo ng ticket. Kung wala po kayong ticket, maghanap po kayo ng cell leader. Because minsan pa, maunawaan natin na dumadaan ang Panginoon sa ating faith. Hindi siya mamumuwersa. Kaya po, nagpapasalamat tayo dahil last year, panalangin natin, Lord, deeper, then wider, and then greater, and then higher. Alam niyo po, January pa lang ng 2016, alam niyo po, meron na tayong prayer and fasting. Meron po mga nagsasabi, ganun pala, Pastor, pag medyo diniprive mo yung iyong sikmura, katawan, mararamdaman mo talaga yung mas malapit na presensya ng Panginoon. Alam niyo po, hindi natin ito pinipilit na sabihin, hindi naka-attend ng Ignite yung iba, pero po, Pastor, nag-fasting din po kami. Naranasan namin yung ganito, ganyan. You know what? The Lord is always inviting us sa bagong journey, bagong biyahe ng buhay. Nagbagong taon na rin lang, sinasabi natin ito, bakit hindi natin subukan yung mga bagong ginagayak ng Panginoon? And if it is from the Lord, hindi po pwedeng gumawa ang Diyos ng imperfect work because He is God. Kung may inaalok po siya sa atin, it's always good. At kung i-describe natin yung goodness from the Lord, kulang yung salitang good ng tao para i-describe ito. Amen po ba? Alam niyo, mga minamahal, meron tayong mga pagbubungkal na ginawa. Alam niyo po, mamaya, mabanggit ko pa yung ilan, yung panahon ng pagtatanim. Huwag po tayong malungkot pag panahon pa lang ng pagtatanim. Huwag tayong, kumbaga, parang tagal naman ng pag-aani, may mga panahon talaga. Alam niyo po, nag-fasting tayo, nag-pray tayo, meron na tayong mga meetings, January 2 pa lang, we are so involved at alam niyo po, ito yung pangako na pwede nating panghawakan. Sabi po ni Pablo, ako ang nagtanim. Meron talagang pagtatanim. Si Apollos ang nagdilig. Alam niyo po, ang Diyos ang nagpatubo. Lahat po ng pagtatanim natin, whether it's for family, whether it's for the church, whether it's for you, mga minamahal, ang Diyos po magpapatubo. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya huwag tayong matakot magtanim. Pastor, I feel so blessed. Gusto kong maging involved sa cell groups. Praise God. Kagabi punong-puno uli yung compound natin. Although hindi ako makalabas, mga minamahal, puno yung ating compound ng cell groups. And 14 cell groups nag-gather po. Hindi natin alam kung may nag-gather pa. Mag-uulat po tayo sa ating mga kasama. Pero yung 14 cell groups is a miracle. Palakpakan natin ang Panginoon. We have our own schedules. Hello, tama po ba? Merong mga nagpo-post pa sa Facebook, our first cell group for this year. Wow! Ibang klase po ito. Bakit po, mga minamahal? Alam nating may hindi maibibigay ang trabaho. Alam nating may hindi maibibigay ang anumang pwede nating ipagmalaki, yaman, against ba si Lord, Pastor, sa yaman? Definitely not. Pag-usapan po natin mamaya. But merong mga bagay na hindi mapupuno yung ating espiritu. Kaya
mga minamahal, kahit saang aspeto ng buhay, may prinsipyo ng pagtatanim o batas ng pagtatanim at pag-aani. Kung nagtatanim tayo para sa ating espiritu, aani rin po tayo spiritually. Ano po, mga minamahal. Kaya, it is a privilege na tayo po yung magkakasama sa marubdob na paglilingkod sa Panginoon. Pagtatanim po yan. Pakisabi nga po, pagtatanim. Tayo po lahat ay tumindig at nais ko pong muli anyayahan kayo na basahin yung ating talata. Si David po ay hindi siya perfect, just like you and me. Sino po ba dito ang perfect? Ano ba? Nobody's perfect. Ano ba? Pero isang bagay po na kahanga-hanga sa kanya ay ito po. 2 Samuel 24:24, I think 2011 pinag-usapan po natin ito. Pero hindi natin kayang ulitin yung isang sermon wholesale. Dahil po ang salita ng Diyos ay buhay. Ano ba ibig sabihin ng buhay? Hindi pwede mong mapigilan, ito'y lumalago. At yung revelation din po ng Panginoon is always growing. Ano po? Ang salita ng Diyos ay buhay. Ang sabi niya po sa verse 24, ngunit sinabi ng hari, hindi maaari, babayaran kita. Kasi po, sabi sa kanya, mahal na hari, maghahandog ka pala kay Yahweh eh. Sige, sa'yo na yan. Sa'yo na yung toro, sa'yo na yung panggatong, sa'yo na lahat yan. Yung giikan ko, sunugin mo na rin. Ano po? Ihandog mo kay Yahweh for free. Ang sabi po ni King David, ano po, yung background lang, tinitignan natin. Hindi. Kung maghahandog ako kay Yahweh, ihahandog ko, ayoko yung anuman na walang halaga sa akin. Kung baga ba, hindi ko na magagamit, ihahandog ko na. Hindi po, kay David po, kay King David, ang sabi niya, hindi ako maghahandog kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin. Sabi po sa English, I will not offer anything to God that which cost me nothing. Ano po? Sabi niya, gusto ko yung may halaga. Kaya binayaran ni David ang giikang iyon at ang toro sa halagang 50 pirasong pilak. And let's move on to Malachias 3, verse 10. Ano po? 10:11. At kung meron po kayong Biblia, samahan po ninyo ako. Sabi dito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. May direction. Ano po? May direction. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga ng sagana. Pag nabanggit po sa Bible yung balang, it talks about yung pananalasa ng kaaway. The unseen one. Ano po ba yung unseen? Yung diablo, ano po? So, sabi po dito, hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga ng sagana ang inyong ubasan. Pagpalain tayo sa pagbabasa at pagkarinig ng mga salitang ito, manalangin po tayo. Salamat, Panginoon, because your will is always good. Salamat po dahil ito'y muli naming pagtitibayin. Kayo po naming ipinagparito ay mabuting Diyos, mapagmahal na Diyos, concern na Diyos sa amin. Kaya po, Panginoon, mangusap ka higit pa sa mababanggit ng inyong lingkod sapagkat kayo ang may-ari ng salita ng buhay na pinag-usapan at pagbubulayan namin, Panginoon. Itong aming kahilingan, sa pangalan ni Jesus, tayo po yung magsabi ng Amen. Sabihin po natin sa ating katabi, God bless you. I-remind po natin, mahal ka ng Diyos. Ang ganda po nung kanta ng mga bata, if you were not able to hear, ano po? Oh Lord, fill my heart that I might give the best of me for you. Ano po? 20 years ago ata or 20 years plus ay inaawit na po namin ito that inspired me also na even though I am not perfect, magtaas nga po ng kamay, sino yung perfect? Wala. So lahat tayo po dito ay naunawaan natin, we cannot be perfect, ano po, but we can give the best. Hello po, kaya nating pwedeng ibigay yung best. Amen po ba? Kaya yung awit po ng mga bata is a challenge. Ano po? Masaya tayo kapag binibigay po yung pinaka magagawa natin, yung pinaka mainam. Meron po tayo siguro mga pagkakataon na
kapag binigay mo yung the best, nararamdaman mo yung saya, kahit na sa paningin ng iba, hindi ito yung best kasi ikukumpara sa iba. Nasubukan nyo na po ba mag-submit ng project when you were young? Ang saya-saya mo kasi binuhos mo yung pagpupuyat magagawa at masaya ka dito, although kapag ihinarap mo na ito sa iba, merong mas maganda. Tama po ba? Nasubukan nyo na ito? Ano po? Ginawa mo yung project mo. Ano po? Maraming pagkakataon, hindi naman po ako masyadong yung artist. Ano po? Pinagdadala kami ng mga ugat ng kawayan na nakahulmang aso, gano'n, naghahanap po. Alam niyo po yung nahanapan ko, hindi mo talaga malaman yung itsura, ano po. Pero may kamukhang cartoon character, si Alfie noon. Alfie, nung mga bata po, dinala ko. Ano po, this is the best. Pinagtulungan namin ng aking daddy. Pero nung ihinarap na po nung iba, may hugis aso silang nakita because may kawayanan po sila. Alam niyo po, mga minamahal, even though may mas maganda, masaya ako when I did my best. Tama po ba? Ano po, sino po dito kahit sa video okay, yung naramdaman mo talaga bumibirit ka, wala mang nanonood. Ikaw lang, ano po? Ano po, pero masaya ka, may fulfillment. Ano po? Ano ba yung paborito mong kanta? Ang napili mo pa yung hindi alam ng iba, ano? Talaga lang yung mga nakalukay pa sa baul ng mga kanta. Pero habang kinakanta mo with your best, masaya ka. Tama po ba? Dahil po yung pagbibigay ng best ay nagdudulot din po ng kasiyahan po sa atin. It's not a demand. Hindi po ito hinihingi ng Panginoon sa atin. But you know what? Kapag po ginawa po natin, anak, kaya if you give your best, sino unang magiging masaya? Ikaw, it's because it is inside you. Nasa loob mo na yung potential na ito. Ano po? And nabanggitin lang po natin, mga minamahal, giving our best. Ano po? Pinag-uusapan kasi natin ang audacious kind of faith. Ano ba yung audacious? Mataas, mayabang. Alam niyo po, pag napanood po natin sa TV ito o sa pelikula, pag sinabing, you have the audacity. Meron kang lakas ng loob para gawin yan. You have the audacity to say that. Parang sinasabi, ang kapal na mukha mo. But you know what? Bakit natin pinag-uusapan yung audacious kind of faith? Kasi meron tayong malakas na Diyos. Amen po ba? Meron tayong malaking Diyos. Hello, are you here? Hello po. Yung iba po, blank stare. Ano na naman yan? Alam niyo po, mga minamahal, pag-usapan natin ito, at ang pamagat po ng ating pag-uusapan ngayong morning na ito, ay audacious giving. Katuloy po nung ating sinimulan sa taon na ito. Ibinigay ng Lord sa atin tong word na ito, audacious. Natuklasan din po namin sa iba't ibang churches po, sa Manila. Ginagamit yung word na audacious. This is the word of the Lord this year. Hindi po ito dumating lang sa isip, binigay ng Diyos. Pakisabi nga po, binigay. At kung malaman po natin itong word na ito po ibig sabihin, guidance from the Lord. Now, we're not going to talk about giving. Alam po natin, medyo minsan mahirap itong topic po na ito. Pero linawin ko lang po, hindi natin pag-uusapan itong topic na ito dahil madamot tayo. Pakisabi sa iyong katabi, alam ko hindi ka madamot. Ayan. Okay. Yung iba may diin. May diin. Alam ko, hindi ka alam ko, hindi tayo madamot. Hindi po ito yung reason ba't natin pag-uusapan. Definitely not. Alam niyo po, ang atin pong church is one of the most generous church. Alam niyo po, kung may mataas man ang apportionment sa district, yung binabayaran natin sa district, tayo yung isa sa pinakamataas, kung hindi man pangalawa, pangatlo, palakpakan natin ng Panginoon. Tayo yung pinasalamatan sa Christmas cheers po. Nagdala po tayo ng pagkain para sa mga manggagawa natin for the whole district. Ang dami. Kinilala po tayo. So definitely hindi po issue sa Makatbong United Methodist Church yung karamutan. Amen. Ano po ba yung palakpak na yan? Naniniwala o hindi? Parang gano'n. Papalakpak ba ako o hindi? Hello po mga minamahal. Dito po sa Makatbong, parang hindi nyo narinig. Hindi po uso ang karamutan. Amen.
Hindi po karmutan, yung karmot, hindi po yun, mga minamahal, hindi po issue dito. Pag nag-fiesta nga dito, bumabaha ng pagkain, tama po ba? Nagtatago nga po ako sa dami ng pagkain. Dahil mga minamahal, talaga naman, pag fiesta rito, bumabaha ng pagkain. But, why are we going to talk about this? Kasi po, may New Year na dumating. Amen? And we would like, mga minamahal, to have the most of this New Year. Kung meron tayong mga New Year's resolution, ako rin po mismo may New Year's resolution, Lord, gusto ko pang mas maging generous this year. Mga minamahal, we are on the right track. Kaya po, God has a great plan for this year. God has a great plan. We have a part. Amen. May magandang plano ang Diyos at meron tayong bahagi. Amen. Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng daan palabas sa mga problema, we have a part. Hello po, hindi pwedeng, Lord, alisin mo na ako sa problemang ito. Nakababad ka naman doon. Hello po, alisin mo na itong kalungkutan sa akin. Nakababad naman tayo sa kalungkutan. God has a great plan. God has a way out. May daan palabas na ginagawa ang Panginoon, but we have a part. Amen po? Hello, kaya siguro naalala nyo rin po, pag niyayakap ka ng kalungkutan, shake it off. Do you remember 2012 pinag-usapan natin? Ano po ibig sabihin? Niyayakap ka ng kalungkutan, shake it off. Alisin mo. You have a part. Alisin mo na, Lord, yung kalungkutan sa akin. Ay, napag-usapan po namin, kailan ba ito? Nung Huwebes po. Alisin mo na yung sakit, Panginoon, na naramdaman ko noon. Kapag naman po papagaling na yung sugat, kinakalkal natin. Hello, sino po ba yung ganun? Papagaling na yung sugat, tinutungkab mo yung langib. Hello, mahal na mahal mo yung sugat mo. Hello po, Lord, alisin mo ang sama-sama ng loob ko sa taong ito, Lord. Hello, nire-replay mo naman yung ginawa niya paulit-ulit. Hello? Lord, alisin mo na itong taong ito. Parang nagpapalit lang, pause, rewind, play. Mga kapatid, God has a great plan, but we have a part. Hello po, mga minamahal. Kaya po, nais kong magdeklara ngayon taon na ito. Amen po ba? Pwede po ba tayong tumayo? Pwede ba tayong samahan ng konting musician po ng konti habang nagdideklara tayo? Ano po? Do you believe that we have a great new year? At merong magagandang ginayak ang Panginoon. Mga minamahal, nais ko pong magdeklara. Are we ready? Mga minamahal, are we ready? Yung ating drummer. Nais ko pong magdeklara, mga musicians po natin. Ngayong 2016, may 12 buwan tayong makakaranas ng pag-unlad sa business. Kaya kung wala ka pang business, kapatid, maghanap ka na ng business, wag lang monkey business. Hello po? Ano po? Hello? Do you receive it? Amen. May 12 buwan tayong makakaranas ng pag-unlad, pagkatuto, pag-unlad din po yun. Pastor, namuhunan ako, nawala, natuto ka rin. Mga kapatid, do not be afraid of failure. Amen? Mga kapatid, gusto ba ng Diyos na umunlad tayo? I declare this morning, gusto ng Lord na meron kang karagdagang kita ngayong taon na ito. Amen. Restaurants. Sino po bang sasalo? May resort sa Makatbong. Hello? Hello? Do you really believe? Amen. Pastor, pwede bang gawin na? Sa hindi nga mananampalataya, nagagawa ng Lord eh. Amen. Tayo pa kayang mananampalataya, gusto ko pong mag-declare. May promotion for you this year. Yung iba, nagsimula lang i-enjoy yung iba't ibang promotion. Do you believe? Yes. Pastor, parang hirap isipin. Bahala na si Lord. Just answer the question, do you believe? Amen po ba? Yung iba po nag-i-enjoy na sa promotion. Mga minamahal, I would like to declare, may mga pabor na biglang darating sa iyong buhay. Okay. Baka may kamag-anak ka, bigla kang naalala, binigay sa iyo yung kanyang 1 hektarya, 2 hektarya. Hello? Sinong may kamag-anak na ganon? Pakilala nyo naman ako. Ano? Bahala na po si Lord.
Magbubukas tayo ng mga mail, magbubukas po tayo ng, hindi scam ito, mga minamahal. Magbubukas tayo ng mga sulat, at sa biyaya ng Panginoon, hindi ito masamang balita, kundi magandang balita. Do you receive it this year? Amen! Partnership, At kapag nangyari po ito, mga minamahal, sabi ng ating binasang talata, uunlad pati ang church. Do you believe this? Uunlad pati ang komunidad natin. Uunlad ang mission natin. Uunlad ang gawain natin. Dahil itong unang dahilan, bakit niya tayo pagpapalain? Can I hear aloud? Amen! Meron po bang pwedeng magsabi ng malakas na amen? Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Woo. Sige po, pwede na tayong umupo. Amen. Hallelujah. Na-excite po ba tayo? You should be. Bakit po, mga minamahal? Kasi kayang gawin ng Diyos ito. Salamat, praise and worship team. There's always a purpose in every blessing. May laging layunin. At sana po, wag nating pagsawang isipin, it's not always about us. It is about financing yung pangarap ng Diyos to win souls and make disciples. Now, we're going to talk about this, mga minamahal, about tithes, pero nais ko po linawin, hindi po ito puwersahan. Pakisabi sa iyong katabi, hindi ka pinipuwersa. So, sana po, do not put words in my mouth. Hello po? Okay, kinote si pastor, ganito. Hindi po. Dinescribe si pastor, hindi maganda. No, mga minamahal. Yes, I'm not perfect, but I am speaking from the words of God. Ako yung mouthpiece ng Panginoon. So, do not put words in my mouth. Pinipuwersa kami ni pastor. Definitely no. Mga minamahal. But we're going to talk about tithing because, mga minamahal, hindi ito puwersahan, but because God loves a cheerful giver. Mahal ng Diyos. Sige, kay Lord po ba yan? Palakpakan natin ng Panginoon. God loves a cheerful giver at hindi mo rin mararanasan yung saya kung napupuwersa ka lang. Ganun naman pala, pastor. So, hindi na ako magbibigay. Hindi ba, mga kapatid? Sana hindi na tayo dun sa level na yan. Dahil hindi mo rin mararanasan yung balik nito kung masama ang loob natin. Hindi natin makikita yung bunga ng ikapo kung ito ay masukal sa loob natin. Kaya po, mga minamahal, let's talk about yung reasons behind bakit ba may tithes. Baguhan ka sa church na ito, this is not for you. Pero mga minamahal, subukan nating pag-aralan because dumating na rin lang yung 2016 and God has a great plan. What's my part? Pakisabi nga po, what's my part? Number 1 po, ito ay sign. It is a sign that you believe in God. Meron po bang mananampalataya sa Diyos sa lugar na ito? Amen. Meron ba ditong naniniwala? Salamat sa Panginoon. Salamat po dahil hindi tayo yung mga taong, wala namang kwenta si Jesus eh. No, that will not come out of our mouth. Tama po ba? Wala namang Diyos. That will never come out of our mouth. Ang sinasabi pa nga natin, ang Panginoong Jesus ay Diyos. Ang Panginoong Jesus ang lahat sa aking buhay. Ang Panginoon ay Panginoon. Boss ko siya. Meron siyang pakialam sa buhay ko. That comes from our mouth. Ito yun. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ang nagtitipon sa lugar na ito ay mga naniniwala sa Diyos. Amen po ba? So, pakitapik ngayon, balikat ng ating katabi. Andiyan ka pa ba? It is a sign, why we do tithes, Why we do tithes, it is a sign that we believe in God. We believe in God na meron siyang paraan upang tulungan tayo sa ating buhay. At naniniwala po tayo na may daan ng Panginoon sa ating buhay. Ito po sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Pakisabi nga po, faith. Faith is God's highway. Ito yung tubo, mga minamahal, na kung saan dumadaan yung blessings ng Panginoon. So, kung ito ay nababarahan ng doubt, nababarahan po ng ating, parang ugat din po, nababarahan ng ating explanations, reasons, po ba, excuses, mga minamahal, gustong dumaloy, nandun yung blessings. Hello, tama po ba? Yung ugat na hindi nadadaluyan, nandun pa rin yung dugo, hindi lang makadaloy. Do you get it? Andun nakagayak. But, mga kapatid,
Itong ating tithes ay isang paraan, pakisabi nga po isang paraan, na pinapahayag natin, I believe in God. Ano po? At ang daan ng Panginoon ay ating pananampalataya. Ito ay pananampalataya, mga minamahal, at hindi lang ito tungkol lang sa pera. No, mga minamahal, hindi lang ito. Actually po, hindi nagdi-demand si Lord ng tithes for everything sa atin. Tithes sa hangin, tithes sa oras natin. Hello po? Because kung lalagyan ng tithes lahat ito, ang dami. Ano po? But it's not about money, it's about faith. Ang tinatanong po dito, do you believe? Pakisabi nga po, do you believe? Ano po, ito'y pananampalataya na naniniwala tayo na yung pagbitaw sa bahagi ng ating income na ito ay, mga minamahal, paraan din upang tanggapin natin yung ibabalik ng Diyos. Amen po ba? Pakitapik ng balikat ng katabi mo, andito ka pa ba? Baka nag-space out na yung isip, bla 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 bla. Kaya kumakanta na po ng ibang bagay, sa isipan natin, Mga minamahal, ito ay pagpapahayag na, Lord, I believe in you. Lord, you are strong. Lord, you are rich. Kaya kahit po mabawasan ako ng bahagi na ito, I believe you are my shepherd, I shall not be in want. Psalms 23 verse 1. Sino po nakakaalam nito sa Tagalog? Sabihin natin, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Do you believe? Amen? Mga minamahal, do we believe? Dahil po, naniniwala tayo, ang Diyos pa rin ang magtutustos. Isang businessman po, ang pangalan po niya ay Sean Hyman. Ang sabi niya, he's a businessman, he's not a pastor. Alam niyo po, sabi niya, may mga prinsipyo sa Biblia na kung titignan mo talaga, it doesn't make sense. Ano po ba it doesn't make sense? Parang pag tinignan mo, bakit ganon? Kaya naman ni Jesus pagalingin yung bulag, nang hipuin niya yung mata, sabi pa niya, sige, lagyan ko ng putik yung mata mo ha, at pumunta ka doon sa lugar na tinatawag na magandang pool, beautiful pool, at maghilamos ka doon. Hey, ang inuutusan po ng Panginoon doon, bulag. Hahagilapin pa po niya yung pool na ito. It doesn't make sense. Pwede naman pong gawin ng Panginoon na, okay, mata, magmulat ka, makakita ka. Okay na po, Pwede na gawin ng Panginoon, di po ba? But you know what? God has a plan. Pakisabi nga po, God has a plan. We have a part. Alam niyo po kung yung bulag na yun, naku, itong Panginoon naman, inutusan pa akong hagilapin yung paghihilamusan. Hello po? Pero buti na lang po, hindi siya tumugon ng ganon. Ang ginawa po niya, hinagilap nga niya nung maghilamos siya. Alam niyo po, nangyari yung himalang hinahanap niya. There are times in the Bible po na mga minamahal, it doesn't make sense. Alam niyo po, may mga sundalo sanay sa gera, pinakamagagaling po ng mga sundalo, maging ng kasalukuyang panahon, mga Israelites, mga taga-Israel. Alam niyo po, sabi ng Panginoon sa kanila, sa loob ng 7 araw, ikutin niyo yung Jericho. Hindi, makikipagdigma po ba kami? Hindi. Anong dadalhin po namin? Trompeta. Hello po? Makikipaggera po sila, dala po nila trompeta. Hello? Andiyan pa po ba kayo? Jericho March. Ikutin ninyo. Habang yung mga kaaway po nila pinagtatawanan, ini-expose nila yung mga sarili nila sa atin. Parang isang tira lang natin sa kanila, kayang-kaya nating durugin tong mga tao na ito. And on the 7th day, ang sabi po ni Yahweh sa kanila, sumigaw kayo. Hello po? Kaya tinatanong ni Mamaan kanina, pwede bang sumigaw sa church? Pwede bang sumigaw tayo ng pinapahayag yung pananampalataya? Bakit natin sinasabing yung pumalakpak ka ng parang binigay na yung kahilingan mo? Alam niyo po sa Wall of Jericho, hindi nila tinibag yung wall. Alam niyo po kung anong ginawa nila? Nagpuri sa Diyos. Toot! Alam niyo po mga kapatid, hindi pantibag ang dala nila. Hindi espada. Hindi pang, mga maso. Alam niyo po, ang ginawa po nila pagpupuri sa Diyos, it doesn't make sense. Magpupuri ako, may problema na nga ako. Hello? Kaya minsan po, pag pag namroblema na yung tao, wala na sa church. Mali, di ba ba? Maling mali. Kung umaasa ka ng sagot sa panalangin,
Kahit wala pa, magpuri ka sa Diyos. Amen po ba? Kahit wala pa, kahit ito yung punto ng hirap-hirap, tama po ba? Binigay ng Diyos sa iyo yung kaliwanagan na may gagawin siya. Ito yung lugar ng sagot. Itong lugar po na ito ng paghihintay, napakahirap pero napakahalaga na ipahayag mo yung pananampalataya. Amen po ba? Ano po? Ang ginawa po nila, bumagsak po yung pader. There are things in the Bible na parang, susundin ko ito, magmumukha akong tanga. Hello? But that's called faith. Pakisabi nga po, faith. It is a sign that we believe God. Sabi po ni Sean Hyman, a lot of scriptural principles doesn't make sense to our mind, including giving away 10%. Pero sabi niya, sa buhay ko, naranasan ko, hindi ko man maintindihan, but it works. Hello po. Ito ay bagay na gumagana. God has a way for us to get out of poverty, makaalis sa kahirapan. Sabi po ni Robert Kiyosaki, sila po ay galing sa mahihirap na taga-Japan, nag-migrate po sila ng Hawaii. Alam niyo po, mga minamahal, at isa sa pinakamahirap na estudyante sa Hawaii during his time, pero natutunan niya yung isang simpleng prinsipyo mula po sa simbahan na itabi yung kanyang 20% para sa savings. Hello po? Pinag-aralan din po natin ito before. Sino po dito may savings? Ano po, ang sarap pong meron tayong savings. Ano po? May savings 20%. Then, tinatabi niya yung 10% niya sa church. Ano po? At doon siya sa 70% nabubuhay. Hello po? Andyan pa po ba kayo? Hello ba? Masaya pa po ba kayo na pumunta kayo sa lugar na ito? Ano? Pero alam niyo po, si Robert Kiyosaki ang isa sa pinakamayamang tao ngayon sa balat ng lupa. Nagkataon o may pangako na pinangyari ng Diyos sa kanyang buhay. Ano po? Hindi lang po siya mayaman. Ano po? Hindi lang siya mayaman. But actually po, he's a Methodist. He has a great relationship with the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano ba? God's way out, mga minamahal, inubos na ng Panginoong Jesus yung kanyang magagawa sa krus. 100% binigay niya para sa atin. Ano po, paano ba tayo tumugon? How do we respond? One thing is true, tithes, at we say, naniniwala po ako that it's God's way para makaalis ako sa kahirapan, mga minamahal. Some of you are doing this faithfully at umaani na ngayon po. Ang binabalik ng Diyos ay hindi lamang po pera, kundi, sabi nga po kanina, proteksyon sa maninira, proteksyon sa ating mga pananim, proteksyon sa ating mga alagang hayop, trabaho. God can give us more, pabalik po sa atin. Why? It's because, anak, you believe in me, hindi ka malulugi. Amen po ba? Anak, you trusted in me. Tinindigan mo yung salita. Ako ang hari. Ang salita ko hindi mababali. Number 2. Number 2. It is a sign that you are already blessed. And you are rich. Sino po dito? Blessed. Dati, pag tinanong kayong blessed, yes! Sino po dito? Pinagpala. Ayan, lumalakas na. Sino dito? Mayaman na. Ay, nakakatakot na may kasunod yan, Pastor. Hello? Hello po? Sino dito pinagpala? Medyo humina ng konti. Saan po yung kasunod niya? Nakakakab naman. Mga batid, yung pagkakaloob sa Panginoon, mga minamahal, is a sign that you are already blessed. Para ba yung sinasabi natin kanina, sinasabi ni Mamaan, pumalakpak tayong parang sinagot na yung panalangin natin. It's weird. Hello? It's weird. But you believe. Kaya ka pumapalakpak ng malakas. Ba't ka pumapalakpak? Hindi ko alam. Pumapalakpak lahat eh. Hindi naman sana gano'n. Ba't ka nandyan sa rally na yan? Hindi ko alam kasi dumaming tao dito bigla, sumama na ako. Hindi, wag sana gano'n. Kung pumapalakpak man tayo, we give our best in worship, masaya tayo, it's because we believe in the middle of worship, mga minamahal, andun din ang kagalingan, andun ang kalakasan, andun ang kapayapaan, andun ang kapahingahan. Amen po ba? Sino po nag-worship, paglabas sa worship, Hello? Bakit? Sobrang pagod, pare. Hindi,
Hindi, paglabas mo sa worship, iba yung pananaw mo sa mundo. Tama po ba? Kaya tamang lugar talaga po ang church. Ano po? Now, tithing is a sign that you are already blessed. Saan ba nanggaling, Pastor, yung word na tithes? Alam niyo po, the Bible is written in Hebrew, yung Old Testament. Some in Aramaic. Ito yung, kumbaga po ba, kung ang salita ng Pilipinas ay Filipino, meron siyang kahawig na salita. Hindi siya totally Tagalog, pero may Filipino, may Tagalog. Ano po? May dialect. Yung Aramaic po yun po yung salita nila Jesus. Ano po? At yung New Testament po, sinulat sa Greek. Hello po? So, just a little bit of information. Yung po tithes, ang salita po na ginamit dito ay maazer o maazar. Ano po? Na nanggaling sa word na asar. Sino po dito asar na? Ano? Nakakaasar naman yung pastor na yan. Ano po? Sino dito mahal pa niyo yung pastor niyo? Ano? Nakakaasar. Ano? Hindi po, yung ibig sabihin, paki-flash nga po yung part na yon. Azar, maazar, ano po? Nang ibig pong sabihin ng maazar, ano po, maazer, ano po, maazra, ano po, a Hebrew word, ang ibig sabihin ay 10th part, ano po, 10th part o tithe. Alisin po yung M, ano po, alisin po yung M, yung root word po ay ezer o azar, may mga nagpapangalan po sa kanilang anak ng ezer, ano po, may nagpapangalan po ng, wag lang pong asar, ano po, ibig sabihin po ng, ano po, Ezer is captains of tens. Ano po, ibig sabihin po pala, yung Ezer rich, yung Azar receiver of 10 times. Hello? Sino dito gusto mo 10 times bumabalik sa'yo? Amen. Sige, pumalakpak tayo. Amen. Sige po. Nangyayari po ba ito, mga kapatid? Ito yung tithing. Ito yung root word, you are the captain of tens, may leadership ka, you have people around you na yung will get out of their way para tulungan ka, you are rich, amen? Hello po, ano pa? You are the receiver of 10 or 10 times asar, kaya po wag kayong, kumbaga po ba, maasar dito. Ano po? Dahil yung asar, ano po? Ibig sabihin pala, si Lord, ano po, kinikilala yung ating pagtitiwala sa Kanya and He would like to make us even richer. Sino po dito? Mayaman ka na, gusto mo pang maging mayaman? Ay, kokonti. Ano po? Sino po dito, ano po, you are a receiver 10 times of blessings in your life. Ano bang, ba't natin pinag-uusapan dito? Balik tayo sa unang salita po, maaser. You are the first blessing. Ano po? Hindi sa ikaw yung unang gagawa nito, ano po, pero para sa iba, para sa church, you are the blessing. It's because you believe that I am already blessed. Pinagpala na ako. Amen po ba? Definitely, kung hindi ka naman pinagpala, hindi natin kayang gawin ito. Biyaya lang ng Diyos po ito. Tama po ba? Biyaya ng Diyos lang lahat po ito. Pero sino po dito walang tinanggap na biyaya? Tama po kayo, lahat tayo meron, di po ba? Sino dito biyaya nagising ka sa araw na ito? Sino kayo nagsisisi na dahil narinig mong sermon na ito, pinagsisihan mong buhay ka pa? Di ba buhay na? So, ito po yung paraan ng Diyos, ano po, na kapag ginawa po natin, we are saying, I believe. I believe that I am rich. And now, let the weak say, I am weak. Tama po ba? Let the poor say, I am poor. Hello? Tama po ba? Kaya nga sa kanta natin, iba. Lord, ito yung sitwasyon ko, but as far as you are concerned, ako'y magaling. As far as you are concerned, ako ay mayaman. As far as you are concerned, I am blessed. Tumitingin tayo sa mata natin, pero when we look at the eyes of God, ano po, through the eyes of God, through the eyes of faith, iba ang tingin ng Diyos sa'yo. Amen po ba? Pakisabi sa iyong katabi, ang tingin ng Diyos sa'yo, banal. Yung iba tutol, hindi po.
Mga kapatid, as far as the Lord is concerned, kapag balot na yan ng dugo ng Panginoon, yung katabi mo ay banal. At babanal pa. Amen po ba? Lahat nga po ng banal pumalakpak sa Panginoon. Amen. Now, ibig pong sabihin ito, when we tithe, sinasabi ng iyong buhay, naniniwala akong pinagpala at pagpapalain pa ng Panginoon. Sino po dito muli ang pinagpala? The question that we must answer, do you really believe that you are? Do you really believe that you are? And believing is not merely saying, ano po, alam po natin ito, hindi natin, I believe. Kinakanta namin yan. Nothing is impossible. Masagana, mga pangako. Do you really believe? Ano po, kaya po meron tayong nababasa, naririnig na yung Panginoon ay sana Panginoon sa puso, hindi lang sa nguso. Ano? Nasa dulo lang ng nguso. Naniniwala ka ba? Opo. Okay? Opo. Ano? Opo. Ano ba? Insulto pa minsan, ano? Ano ba? Ano po? But believing is not just on the tip of our lips. Ano po? But it's always a doing. Number 3. Tithing or giving is a sign that you are putting God first. Pakisabi nga po, God first. Masarap po bang nauna yung Panginoon? Okay. Hindi siya nagdi-demand. Hindi siya nanghihingi. Actually po, sa Kanya ito. Ano po? Hindi niya binabawi. Ano po? But, are we putting Him first? Kasi po may pangako rin siya that if you put me first, then all that you need will be added unto you. Ano po? It is also a reminder of putting God first. Alam niyo po yung pera, sinabi rin po ng Panginoong Yesus, magandang alipin. Tama po ba? Paano po ba yung alipin yung pera? Paano po ba yung alipin ng pera? O, pera, pumunta ka dito. Pera, pumunta ka sa panganay kong anak. Okay, nautusan mo. Pera, pumunta ka dito sa savings, sa bangko. Hello, nautusan mo yung pera. Hello po. Ano yun, nautusan ka ng pera? Kimkimin mo ako. Hello po, para kang constipated, ayaw lumabas. Hello po. Hello po. Huwag mo akong pakawalan. Opo. Hello po. Itago mo lang ako. Opo. Hello. Hello, mga kapatid, ito yung alipin ka ng pera. Hello, nandiyan po ba kaya? Sabi po, ang pera magandang alipin, but a bad master. Kapag alipin ka ng pera, selfish. Pag alipin ka ng pera, mga minamahal, at tawag dito, sabi po ni King Solomon, ano po, kinamumuhian ng tao. Alam niyo po, mga minamahal, kung alipin tayo ng pera, walang nagmamahal sa atin. Kaya sabi rin po ng Panginoon, use your money para magkaroon ng kaibigan. At pag naging kaibigan mo sila, ilapit mo sila sa Diyos para mas marami ang kawangis ng Diyos. Kapag po ang mundo puro maramot, ang dilim. Tama po ba? Pakitignan nga yung katabi mo kung may prueba. Ano? Hindi po, joke na. Wala, hindi po uso dito yun. Pag maraming mapagbigay, ang saya ng paligid. Kaya po masaya yung fiesta, di po ba? Kahit hindi mo kakilala, ay ante, makipangang kami man. Ay may kantoy lang. Parang gano'n. Sige, kain lang ng kain. Sino ka ba? Parang gano'n. Sige, ka ba nagmula? Anak po ako ni Parang ganyan, Sige, ante, umakar kami pa. Dapat panganan me. Ang saya ng paligid, di po ba? Pagkatapos ng fiesta, madamot na uli lahat. Anong kain-kain tapos ng fiesta? Po? Hindi, biro na. Po? Pero pag fiesta at lahat mapagbigay, ang saya. Di po ba? Mga minamahal, kaya pag Pasko, ang saya. Po? Kaya, mga minamahal, ito po, if you cannot release the money, alipin ka ng pera. If you can release your money, ikaw yung master ng pera mo. Hello po.
Sabi po ni John Templeton, hindi po siya, okay, ulitin po natin, hindi po siya masyadong involved sa ministry, hindi po siya pastor because he's one of the greatest investors of 20th century. Kaya po, kung may itatanong man tayo ukol sa business o sa pera, meron po siyang alam. Pero sabi po niya, I have observed 100,000 families over my years of investment counseling. Kumbaga po sila yung mga tinuturing po ngayon na sila John Calub, sila Chinkitan, sila sino pa ba? Yung mga Get Rich Club, sila po yung mga magtuturo sa atin how to do business, paano yumaman, paano maging mas maunlad ngayong taon na ito. He's like them. Pwede pong makinig sa mga tao na ito. Pero sabi po ni John Templeton, sa loob ng buhay ko na may 100,000 na pamilya, over my years of investment counseling, ito po nakita niya, I always saw greater prosperity and happiness among those families who tithe. Ibig sabihin, involved sa church. And those who tithe among those who didn't. Kung may natagpuan man po siyang mas masaya, mas maunlad, mga minamahal, ito yung kanya natagpuan. Yung involved din in putting God first sa kanilang buhay. Kahit nga may mga times, mga minamahal, hindi natin siya inuuna, ganito po kabuti yung Panginoon. Hindi pa natin siya inuuna, blessed ka na. Amen po ba? Kaya ang sarap po sa Panginoon. Tama po ba? The Lord deserve our clap offering. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung inaawit natin, amazing love, how can it be? Hindi natin siya hinahanap. But you, my King, He died for us. Sino ba dito laging interesado sa Diyos? Amen. But in reality, kahit po ako, Monday comes. There are times, parang ayoko rin masyadong maka-Diyos. I'm a pastor. Tama po ba? Lalo na kung andyan na yung trabaho, andyan na yung mga demands. Hello? So, sino po aamin dito? Hindi naman natin laging hinahanap si Lord. May umaamin na pa, isa-isa. Sige, isang tanong pa. Sino dito, hindi ka naman laging interesado kay Lord? Nawala na yung isa. Napaka-holy po ng church na ito. Pakitignan mo yung katabi mo, baka may halo na yan. Angelic. Lord, buong magdamag, nagpe-pray ako. I'm so interested with you. Buong maghapon, kahit nagtuturo ako, nagtatrabaho ako, nagtatanim ako ng kalamansi o sibuyas. I'm thinking about the Lord. Amen? Wow, napaka-holy talaga ng church na ito. Tama po. Ano ba yung pastor? It's a good thing po. We put God first. Pero inaamin natin, hindi naman tayo laging interesado all the time with the Lord. Pero itong magandang balita. Hindi naman natin siya hinahanap lagi, pero blessed na tayo. How much more through this, if we have audacious faith na, Lord, Ikaw ang source ko, Ikaw ang aking employer, hindi ako mawawalan dahil hindi ka naman nawawalan. Kahit magbigay ako, hindi ako mawawalan dahil ikaw naman ang magbibigay pabalik sa akin. Amen po ba? And the Lord gives 10 times more. Mga minamahal, in my heart, pinapangarap ko po, ang mga mananampalataya sa Makatbong will be richer and happier people this 2016. Kung maaari lang, mga pinakamayamang tao at pinakamasasayang tao, pinaka-healthy na tao, mga holy na tao dito sa Makatbong. Amen po ba? Gusto niyo po ba yan? That's my prayer for you. Number 4, it is a sign that you believe that you are part of the family. Sino po dito naniniwalang itong church na to, we are a family? Mga minamahal, alam natin na kapag tayo ay bata pa, sa pamilya, alam niyo po, may video, may mga posters na pinapakita. Yung bata kapag may lagnat, nakahiga. Tama po ba? Inaalagaan. Yung nanay kapag may lagnat, nagluluto pa rin. Hello? Tama po, nakita niyo ba yan? Ano pa?
yung bata, kasi bata pa. Tama po ba? Pero kapag yung bata na to, 30 years old na, hello, may kita na, alam po, nilagnat, nakahiga, yung nanay, nilalagnat din, tapos yung nanay pa rin na nag-aalaga, there's something wrong, right? Hello? Tama po ba? Buti sana kung 3 years old, 5 years old, tama po ba? Ano, ay, dagurigor ti anak ko, kakaasimot, ano po? Hello? Yung bata, lumaki na, may sweldo na, ano po? Ayan, tapos, nanay, meron ka bang pera dyan? Hello? There's a problem. Tama po ba? May sweldo na, nanay ko, wala akong pambili ng pagkain. Bakit? Anong nangyari sa Binili ko ng Samsung. Hello? Ha? Ba't binili mo ng Samsung para makauso ako? Nanay, padawamat, awang kanikon. Hello po, there's something wrong. Tama po ba? It's as if, yes, you are part of the family, pero ikaw pa rin yung parte na recipient. Well, binigyan na tayo ng Panginoon ng privilege to be part of the purpose. Now, being a church po, we are one family. We have a purpose. Bakit tayo nag-exist? Mamayang hapon po, sa isang kapihan po mamaya, meron po kaming kakausapin ng mga young professionals, hindi pa involved sa church. But what we are going to talk about, bakit ba tayo buhay? It always starts there. Noong pong Biyernes, nagkaroon kami ng privilege na kaming mag-asawa, kasama po si Maymay, nagsisimba po rito. Isang nagtitake up po ng law, mag-lawyer po siya, at the same time teacher po siya. Pero alam niyo po mga minamahal, sa loob ng kapihan, nanalangin kami, matapos namin pag-usapan yung purpose of life, tinanggap niya yung Panginoon. Alam niyo mga minamahal, we have a purpose. Amen po ba? At kapag wala tayong purpose, that's the greatest tragedy in our life. Mga minamahal, kung wala tayong layunin, pero may pera tayo, yan ang buhay na delikado. Tama po ba? Sobrang delikado. May buhay ka pero walang layunin, kahit saan mo gugugulin, yan ang buhay na delikado. Yan ang buhay na maaring walang pupuntahan. Why? It's because yung buhay na yan masisira lang. Kaya hindi lahat po ng may pera ay blessed. Hello? Hindi po lahat ng may pera blessed. Pero kapag ikaw ay blessed, truly blessed, susunod na ang pera. Amen po ba? Kaya mga minamahal, what's the purpose of living? If we believe that we are part of God's family, mga minamahal, ito rin po yung pamilya po natin, itong pamilya ng church natin, tutulungan natin na lumago pa sa Panginoon. Kaya, mga minamahal, yung mission po ng church natin, kailangan din po ng mga bagay na ito. But I'm not saying this because we are in need. Ano po? Nais ko lang sabihin, nagpa-print po tayo ng bookmark, ticket, Bible study material, para may pakilala yung Panginoon. Alam niyo po yung una naming nilapitang printing press. Nung sinabi namin yung quality, sinabi namin yung amount, ang sabi po niya, 500 copies, 45,000. Buti na lang po, huwag kayong magulat, nakahanap kami ng 1,000 copies, ganong quality, pero 18,000. But still, it's a big money, right po ba? Malaking pera po yan, tama po ba? But you know what? Mas mahal po kasi yung kaluluwang pupuntahan ng mga gamit na ito. Palakpakan po natin ang Panginoon. That's why this church, nagpapa-film showing, libre, pero hindi naman talaga libre. Binili po natin yung copy. Bakit tayo, mga minamahal, nagbimbisyon ng ganito? It's because we know, mga minamahal, we as a family has a purpose. Gusto nating maglapit pa ng mga tao sa Panginoon na kung tayo nag-i-enjoy na sa Panginoon, nag-guide ng salita ng Diyos, definitely yung iba, kailangan din yung Panginoon mo. Definitely, kailangan din nilang makilala. Yung family mo, kailangan din magkaroon ng malapit na ugnayan sa Panginoon. Baka binibless na o nasa panahon ng problema. But we all know that every blessing, every solution comes from the Lord Jesus Himself, mga minamahal. Kaya po, I would like to invite you to stand. Ayaw natin hanggat maaari
na mabuhay ng walang layunin. Ano po? Ano ba yung layunin ng mundo? Layunin po ng mundo ay yumaman, sumikat. Okay, this is a sad part, pero talagang kasama po ito. Okay, open up our minds. Ang mundo na ito, yumaman, sumikat, sex. Ito yung gusto ng mundo. Ano ba? But, mga minamahal, hindi ito yung purpose natin. Dahil ang purpose ng buhay po natin, magkaroon ng meaning. Hindi lang mayaman, hindi lang sikat. Kaya po, against tayo doon sa happy lang kahit walang meaning. Ano ba? Ano ba? Happy lang. Yes, gusto natin walang ending. Pero madalas, happy ang tao kahit walang meaning. The greatest tragedy of life is not death, hindi po kamatayan. Sabi po ni Miles Monroe, hindi ito yung trahedya, yung mamatay. Okay po, talagang mamamatay ang tao. Just imagine, mankind, human, pag hindi namamatay, pero tumatanda. Okay po yun. May kamatayan talaga, yung physical na katawan, so that we can go to a better place. Tama po ba? Doon sa ginayak ng Panginoon, although hindi tayo nagmamadali, ayaw nating mamatay pa, pero ito yung nakakatakot. We lived and we died without a purpose. Sabay lang sa daloy, sabay lang sa maaring uso, kahit hindi naiintindihan, that's tragedy. Trahedya. Bakit po? Pag nawala, wala na talaga. Walang imprint, walang naiwan, walang legacy. Kaya po, mga minamahal, although pinag-uusapan natin ng pera, pagyaman, that's not our purpose. Because, mga minamahal, if we have Jesus, we are rich. Sunod na lang po yung riches ng pera. Because if we are truly blessed, body, soul, and spirit, susunod na po yung pera. Baka ngayon iniisip natin, mga minamahal, Lord, gusto ko naman talaga ipahayag na ako'y naniniwala sa'yo, na ako'y pinagpala na pero naalala ko yung budget namin. You know, the Lord is concerned with your budget. Pero ngayon, maybe you are struggling. Naku, medyo malaki po yun na maaawas. Let me remind you, the Lord is not forcing you. Hindi po pwede puwersa ng Panginoon. But deep inside your heart, maybe you are struggling. Parang gustong kumawala, magpumiglas. Dahil iniisip natin, ang laki na mababawas, 10%, nag-i-struggle tayo ngayon. Kung maniniwala, ba o hindi. There's a struggle. Pero alam niyo po, sa tubig ng buhay, nasubukan niyo na po bang muntik malunod? If we struggle, lulubog tayo. Hello? If we struggle, lulubog tayo. Andyan na yung rescue. If we struggle, baka maging pati yung rescuer sa tubig, lulubog. If we struggle. Pero kung ipagkatiwala natin sa kamay ng Diyos, we trust Him, magpahinga sa basic ng Panginoon, Lord, I don't understand, but I trust You. Sige po, Lord, papahawak ko yung buhay ko, yung finances ko, yung trabaho ko, yung schedule ko sa iyo. When we rest, kung andyan yung rescuer, mga minamahal, listen, you float. Hindi ka lulubog. Pastor Ken, I really trust the Lord. Yes, sapagkat siya ang Diyos na hindi bumibigo sa pangako. Ang totoo po, bago ka pa mga ilangan, He has provided the blessings that you need. At hindi lang po pera ang kailangan ng tao. Dahil sa laki ng pagmamahal ng Diyos na ito sa atin, bagamat hari, pakisabi nga po, hari. Yung dumating na baby nung unang Pasko ay hari, tama po ba? Joy to the world, the Lord is come, let earth receive her King, hari.
Pero para sa ating ikahango sa kasalanan at parusa, siya ang naparusahan para sa atin. Before we ever need a solution, siya na po yung dumating na solusyon. Bago pa tayo magkaroon ng problema, magkamalay sa problema, siya na po yung dumating na solusyon bago pa tayo panganak. And this is the true blessings that we need. Sino po? Yung Panginoong Jesus. We will sing this song, mga minamahal, and I hope that we will realize, bago pa man tayo magbigay, siya na yung nagbigay. Kaya tayo blessed kasi may nasumpa. Kaya tayo may oportunidad na pumunta ng langit dahil may umalis sa langit para mamuhay kasama natin. Sino yon? Walang iba kunding hari ng mga hari. He did not just give a drop of blood. Hindi lang niya binigay yung patak ng dugo